May mga sandali na markahan tayo magpakailanman. Ang minahan ay 25 taong gulang sa araw na natanggap ng aking kapatid ang mga susi sa isang bagong BFD, habang nakatanggap ako ng isang bote ng murang pabango. Ang uri na nasusunog ang iyong mga mata at nagkakahalaga ng mas mababa sa isang disenteng tanghalian. Kasabay nito, tumayo ako mula sa mesa at umalis sa restoran nang hindi lumingon. Makalipas ang isang taon, tinanong ako ng aking mga magulang na bayaran ang mga natitirang pagbabayad ng mortgage sa bahay na, sa kalooban, ay mayroon ng may-ari, ang aking kambal na kapatid. Ngunit pumunta tayo sa mga bahagi dahil ang kwentong ito ay nararapat na sabihin ng mahinahon. Ang pangalan ko ay Anastasia, ngunit ang mga talagang nakakakilala sa akin ay tinatawag akong Nastya. Mayroon akong isang kapatid na babae, si Alexandra, o simpleng Sasha. Ang aking genetic iba pang kalahati, ngunit sa ganoong paraan ay pareho tayo. Nagnegatibo 25 na lang tayo, isang edad kung saan dapat nating malaman na makitungo sa mga kawalang, katarungan sa buhay, ngunit ang ilan ay nasaktan ng labis na huwag pansinin. Habang nahihirapan ako bilang isang manager ng benta sa isang ordinaryong kumpanya, ang mga walang katapusang araw ng mga malamig na tawag, mga spreadsheet ng Excel, at walang katapusang mga layunin, si Sasha ay nagparada sa paligid ng CHUM, ang Temple of Luxury sa Moscow, na nagbebenta ng mga handbags na nagkakahalaga ng higit sa maraming taunang sweldo ng mga tao. Naghahatid siya ng mga kliyente na nagbabayad ng 300,000 rubles para sa isang aksesory nang hindi kumikislap na parang nagbabago ito sa isang panaderya. Ang aming mga magulang, may-ari ng isang maliit na kumpanya ng konstruksyon at isang pabrika ng pinto, ay gumawa ng isang buhay na pag-renovate ng mga mansyon sa labas ng lungsod. Pinamamahalaan ng aking ama ang mga gawa at nakikipag-ayos sa mga kliyente, inaalagaan ng aking ina ang mga bayarin. Nag-asawa ng halos 30 taon, nagtayo sila ng isang katamtaman na imperyo, ngunit sapat na upang piliin kung aling anak na babae ang karapat-dapat. At pagkatapos ay dumating ang aming ika-25 anibersaryo. Isang landmark. Isang quarter ng isang siglo. Upang ipagdiwang, nag-book ang aking mga magulang ng isang magarbong restaurant sa Nikitskaya. Nakasuot ako ng aking pinakamahusay na damit na beige, binili sa pagbebenta ni Vostin buwan bago. Nagpakita si Sasha sa isang hitsura ng taga-disenyo, ang uri na nagkakahalaga ng higit sa aking buwanang upa, at hindi ko na kailangang tanungin ang presyo na malaman na ito ay walang katotohanan. Palagi siyang pamantayan ng pagiging perpekto sa pamilya, nasanay na ako sa pagiging anino. Naging maayos ang hapunan. Ang pagkain ay hindi nagkakamali, ang tawa ay sumigaw, at kahit na ako, sandali, pinayagan ang aking sarili na makapagpahinga. Ang aking lola, ang tanging tao sa pamilya na palaging tinatrato sa amin ng pantay, ay nagsabi ng mga kwento tungkol sa aming pagkabata, habang ang aking mga magulang ay buong pagmamalaki na nagtatanong tungkol sa aming mga plano. Hanggang sa oras na para sa mga regalo. Ang aking ina ay tumayo ng isang nakakainis na ngiti at inihayag, "Mga batang babae, sa taong ito naghanda kami ng isang bagay na espesyal para sa iyo." Ginawa niya ang dalawang magkaparehong kahon, ang parehong laki, na may parehong baw. Sumakay ang puso ko. Sa unahang pagkakataon, naisip namin pareho sa parehong paraan. Buksan ng magkasama. Nag-order ang aking ama. Pinunit ni Sasha ang papel sa kanyang karaniwang kaguluhan. Isang matalim na hiyawan, Diyos ko, iyon ang mga susi sa isang kotse. Binigyan mo ba ako ng kotse? Hinawakan niya ang kanyang Bisemgi keychain, makintab, bago, mahal. Binuksan ko ang aking kahon na may mga kamay na nanginginig. Sa loob, isang maliit na bote ng pabango, ang uri na ibinebenta nila sa pagbebenta ng 3 para sa 2 sa presyo ng pag-aayos. Ang amoy ay tumama sa akin agad, isang halo ng kemikal ng mga sintetikong bulaklak na sumunog sa aking lalamunan. Tumayo pa rin ako, nahawak ang tawa na bagay habang ang lahat ay nagpalakpakan kay Sasha, na tumatalo na may kagalakan na parang nanalo siya sa loterya. Walang napansin ang pagkakaiba. Hindi si Uncle Misha, hindi siya Svetlana, kahit na pinsan si Jenya, nakaraniwang napansin ang lahat. Nasaan ang kotse? Gusto kong makita ito, sigaw ni Sasha, at ang aking ina, na nag-beaming, ay sumagot, ito ay nasa labas, mahal. Pinarada nila ito mismo sa pasukan para humanga ka.
Naubusan ng aking kapatid na babae, cellphone sa kamay, inihahanda na ang sarili para sa mga larawan na mai-post niya sa social media sa ilang segundo. Naupo ako doon, kasama ang 300 roble na pabango sa aking mga kamay, sinusubukan na maunawaan kung paano, sa edad na 25, binigyan lamang ng aking mga magulang ang aking kapatid na milyon-milyon at ako ay isang bote ng may kulay na alkohol. Ibinalik ko ang pabango sa kahon, isinara ng mahigpit ang takip at bumangon. Saan ka pupunta, Nastya? Tanong niya. Ako ang aking lola, ang tanging napansin ang aking pag-alis. Kailangan kong kumuha ng hangin, ungol ko, naglalakad na patungo sa pintuan. Bago ako umalis, narinig ko ang sinabi ng aking lola sa aking mga magulang, hindi iyon patas. Pareho silang nararapat pareho. Wala kaming ginawa na mali, sagot ng aking ama. Ang Nastya ay may isang ordinaryong trabaho, habang si Sasha ay nagtatrabaho sa isang prestihiyosong lugar. Kailangan niyang panatilihin ang mga pagpapakita. Parin, hindi ito tama, iginiit ng aking lola, ngayon sa isang mababang tinig. Ngunit malayo na ako. Sa parking lot, nakaupo ako sa aking ginamit na kotse, isang modelo na nakakita ng mas mahusay na mga araw, at huminga ng malalim sa loob ng ilang minuto. Nanginginig pa ang mga kamay. Sa lahat ng paraan patungo sa aking maliit na apartment sa isang liblib na kapitbahayan, sinuri ko ang aking telepono ng obsessively, umaasa na ang isang tao. Kahit papaano ay tatawag na tanungin kung bakit hindi ko napalampas ang aking sariling kaarawan. Walang tumawag. Hindi ang aking ina, hindi ang aking ama, hindi si Sasha, na marahil ay nag-posing pa rin sa tabi ng bagong kotse. Para bang nawala ako at walang napansin ang aking kawalan. Nang gabing iyon, nakahiga sa kama, sinimulan kong muling bisitahin ang bawat sandali na nangyari ito. Hindi ito ang unang pagkakataon. Ito ay isang pareho. Kinumbinsi ko ang aking sarili na ang mga bagay ay hindi napakasama, na pinalalaki ko. Ngunit ang mga alaala ay bumalik tulad ng mga kutsilyo, ang kaarawan ng kaarawan na may pangalan lamang ni Sasha sa kanila, dahil hindi sila magkasya pareho, ang mga parehong regalo na hindi kailanman para sa kanya. Manika ng isang kolektor, para sa akin, isang murang imitasyon na binili sa merkado. 7 taon na ang nakalilipas, pumasok ako sa unibersidad sa isang bayad na kurso, nagtatrabaho sa isang bookstore at sa kantin ng kolehiyo upang magbayad para sa aking mga bayarin sa matrikula at matrikula. Mayroon akong instant noodles para sa hapunan halos araw at bumili ng mga ginamit na libro sa Avito. Hindi ipinasa ni Sasha ang pagsusulit sa pagpasok, ngunit ang aking mga magulang, nang walang pag-aatubili, ay nagbayad para sa kanyang pribadong kurso, tirahan at kahit na pera ng bulsa. Wala siyang lakas. 3 taon na ang nakalilipas ay lumipat ako sa isang inuupahang apartment, 50,000 robles sa isang buwan, hindi binibilang ang mga bayarin. Nagbabayad ako para sa lahat ng aking sarili, supermarket, seguro sa kotse, hindi inaasahang mga kaganapan. Ang aking kapatid na babae ay nabubuhay din, ngunit ang aking mga magulang na nagbabayad ng kanyang upa, 60,000 isang buwan, kasama ang mga bagong kasangkapan at labis na pera para sa maliit na gastos. Ngunit ang mga ng Giseldi kumpara sa isang pabango ng vendor ng kalye ang pangwakas na dayami. Hindi ito tungkol sa ipagpapalakas ng aking pagkatao o ibig sa iba't ibang dosis. Naniniwala lamang sila na si Sasha ay nagkakahalaga ng higit pa. Na ang kanyang tagumpay, ang kanyang kaligayahan, ang kanyang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa akin. Lumipas ang 1 buwan mula noong anibersaryo namin, at walang sinuman mula sa pamilya ang nakipag-ugnay sa amin. Walang mga mensahe, walang mga tawag, walang tanda na mayroon ako. Daang beses kong sinuri ang aking cellphone sa isang araw, natatakot na may napalampas ako. Ngunit wala. Ang aking mga araw ay limitado sa pagpunta sa trabaho, pag-uwi, panonood ng serye sa Kinopoisk at sinusubukan na huwag isipin ang katotohanan na tinanggal ako ng aking pamilya na parang hindi pa ako naging bahagi nito. Sinabi ko sa aking sarili na mas mahusay ako nang wala ang drama na iyon na hindi ko sila kailangan. Ngunit nasasaktan ito. Masakit ng sobra. Hanggang sa isang araw, tumunog ang cellphone. Ito ay si Sasha. Halos mag-hang up ako, ngunit ang pag-usisa ay naging mas mahusay sa akin. Kumusta, Nastya, Anya, na may kahina, hinalang kasiyahan.
Hindi ka naniniwala, ang aking mga magulang ay nagrenta ng isang bagong apartment para sa akin. Isang hindi paniwalang penthouse sa Petrovka, mismo sa gitna, na may malaking bintana at malapit sa lahat ng cool. Siyempre inarkila nila ito, naisip ko, mapait. Cool na, tuyo kong sagot. Tingnan, kailangan ko ng tulong sa katapusan ng linggo upang ilipat. Pupunta ka ba? Kailangan kong mag-pack ng ilang mga bagay at dalhin sila doon. Inalis ko ang telepono mula sa aking tainga at tinitigan ang screen sa hindi paniniwala. Matapos ang isang buwan ng ganap na katahimikan, tumawag siya na huwag humingi ng tawad, hindi upang makita kung paano ako, ngunit hilingin sa akin na maging kanyang carrier ng kahon. Hindi ko kaya, pinutol ko siya. Mayroon akong iba pang mga plano. At, sa unahang pagkakataon sa aking buhay, totoo ito. Ano ang mga pangako? Ang kanyang tinig ay pinutol ang hangin tulad ng isang talim. Para bang maaaring maging mas kagyat kaysa sa pagdala ng mga kapritsyo ng kanyang kapatid. Personal na mga pangako, Sasha. Pribado. Ang katahimikan sa kabilang dulo ng linya ay tumagal ng kalahati ng isang segundo bago sumabog. Binibiro mo ba ako? Una sa pamilya. Kailangan mong kanselahin ang lahat at tulungan mo ako. Iyon ay kung paano ito gumagana sa pagitan ng mga kapatid na babae. Nakilala ko agad ang tono na iyon, ang parehong ginamit ko mula noong ako ay bata pa, kapag gusto ko ng isang bagay at alam kong makukuha ko ito sa wakas. Sa oras na ito, gayunpaman, ang aking sagot ay lumabas ng mahigpit, halos kakaiba sa katahimikan nito, hindi ko. At naghang ako bago siya magsuka ng isa pang salita. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Hindi ko pa sinabi na hindi kay Sasha. Hindi kailanman. Sa loob ng maraming taon, ibinaba ko ang lahat, mga pagbabago, pangarap, pagtitipid, tuwing sinaksak niya ang kanyang mga daliri. Ngunit sa oras na ito, sa unahang pagkakataon, pinili kong tumanggi. Makalipas ang isang oras, nag-vibrate muli ang telepono. Sa oras na ito ang tinig ng aking ina, na puno ng pagkabigo kahit na bago ang unang ihelo. Anastasia, anong bagay na walang kapararakan ito? Ang iyong kapatid na lalaki ay tumawag na umiiyak, na sinasabi na tumanggi kang tulungan siyang lumipat. Ano ang nangyayari sa iyo? Diretso sa punto, tulad ng lagi. Nang walang kahit isang tihay, anak na babae. Sabing abala ako. Sa ano? Ang tono ay nagyelo, halos akusado. Siya ang iyong kapatid na babae, si Anastasia. Kailangan niya ng tulong. Ngayon ay mayroon siyang kotse, ngunit kung ano. Ang upa ng mga porter ay nagkakahalaga ng pera, at ang kanyang mga kaibigan ay nagtatrabaho sa katapusan ng linggo. Pagkatapos humingi ng tulong sa iyo. O magbayad para sa mga porter. Ang paus na sumunod ay sobrang makapal, maaari mong cut ito ng isang kutsilyo. Pagkatapos ang kanyang tinig ay tumulis tulad ng basag na baso, hindi ko maintindihan ang saloobin na ito, anak na babae. Dapat kang mahiya. Ang iyong kapatid na babae ay nakikipaglaban ng husto sa butike na iyon, at ikaw, sa labas ng inggit, talikuran mo ang iyong pamilya. Ang iyong ama at ako ay nagsusumikap na ibigay ang pinakamahusay sa inyong dalawa, at ito ang kung paano mo kami binabayaran. Hindi ito inggit. Ito ay pagkapagod. Hindi ako nagsiselos, ina. Pagod na lang ako sa sirko na ito. Pagod na akong magpanggap na walang paboritong anak na babae sa pamilyang ito. Pagod na ako na magbayad para sa mga luho ng mga mayroon ng lahat, habang binabayaran ko ang bayarin. Anastasia Sergeyevna, kumikilos ka tulad ng isang bata. At nagpapanggap ka na hindi mo alam na ginugugol ni Sasha ang kanyang sariling sweldo sa mga mamahaling hapunan at damit ng disenyo, habang binabayaran ko ang kanyang mga singil sa kuryente sa loob ng maraming taon. Ang katahimikan ay ngayon ng isa pang uri, ang pagkakasala na nakalantad sa ilaw. Kapag siya ay nagsalita, ang bawat pantig ay isang dart. Sa palagay ko kailangan mong muling isipin ang iyong mga prioridad. Ang mga pamilya ay tumutulong sa bawat isa. Ang pamilya ay tumutulong sa bawat isa. Hindi lamang ito isang paraan. At naghang ako. Ang mga sumusunod na araw ay isang malabo na mga mensahe at tawag. Iniwan ng aking ama ang mga mensahe ng boses sa WhatsApp na tumatawag sa akin ng isang pikahihiyan sa pamilya.
Nagpadala ang aking ina ng walang katapusang mga teksto sa Telegram tungkol sa kung ano ang isang walang pasasalamat, makasariling anak na babae. Binomba ni Sasha ang aking fiki na may galit na mga audio na tinawag akong isang kakila, kilabot, maliit, naiinggit na kapatid na babae. Hindi ko pinansin ang lahat. Makalipas ang isang linggo, bumalik ang katahimikan. At, para sa isang beses, siya ay mabuti. Mas mahusay kaysa sa pagsisigaw, mas mahusay kaysa sa pagkakasala, mas mahusay kaysa sa walang hanggang pakiramdam na may utang ako sa kanila. Sa mga tahimik na buwan na iyon, gumawa ako ng isang bagay na hindi ko pa nagawa dati. Nag-save ako ng pera. Nag-deactivate ako ng otomatikong debit na nagbabayad ng mga bayarin ni Sasha. Binuksan ko ang isang hiwalay na account at nagsimulang mag-deposito, kahit na 5,000-7,000 lamang sa isang buwan. Tila maliit, ngunit ito ay akin. Bago, ang bawat tunay na nakakuha siya ng evaporated sa kanyang mga kamay, 3 taon na nagbabayad para sa kuryente, internet, pautang na hindi na bumalik. Ginugo ni Sasha ang kanyang sweldo sa mga pananghalian sa mga magarbong restoran dahil kailangan niyang mapanatili ang kanyang imahe sa trabaho, sa mga bag, sapatos, at coats mula sa pinakabagong koleksyon. At kapag naubos ang pera, tatawag siya, whining, Nastya, maaari mo ba akong ipahiram ng 3,000? Ibabalik ko ito sa susunod na linggo. O, naubusan ako ng pagkain, magpadala ng 5,000 upang pumunta sa merkado, mangyaring. Sa susunod na linggo hindi kailanman dumating. Ang key return ay isang alamat. Ngunit ngayon, nang hindi ito nag-draining ng aking budget, nakita ko sa unahang pagkakataon kung ano ang naiwan nang tumigil ako sa pagpopondo ng ibang tao. Hanggang sa Disyembre, mayroon akong 80,000 sa pagtitipid. Ito ay hindi isang kapalaran, ngunit ito ay akin, ang bawat sentimo na nakuha gamit ang aking pawis, save nang hindi humihiling ng pahintulot, nang walang katwiran. Hangin nang hindi humihingi ng tawad. Ang sensasyon ay bago. Liberator. Ang katahimikan ng pamilya ay tumagal ng lahat ng taglagas. Noong Oktubre, nais ko ang aking ama ng isang maligayang kaarawan. Walang tugon. Noong Nobyembre, nag-text ako sa aking ina para sa anibersaryo ng kanilang kasal. Wala. 25 taon ng mga partido, pagtawa, mga larawan ng pamilya at bigla, tumigil ako. Papalapit na ang Pasko, at sa unahang pagkakataon ay naghanda akong gastusin ito ng mag-isa. Hanggang sa tinig ng boses ng aking lola ang yelo, Nastenka, mahal, ngayong taon ng bagong hapunan ng bagong taon ay nasa bahay. Masaya ako kung dumating ka. Ang kaluwagan ay naghugas sa akin tulad ng isang alon. May nag-alala pa rin sa akin. Noong umaga ng ika-31, nagising ako ng maaga at inihanda ang chocolate at walnut cookies na itinuro sa akin ng aking lola noong ako ay 12, balot ito sa isang magandang kahon at pumunta sa kanya. Puno ang silid, si Uncle Misha kasama ang kanyang asawa at mga anak, si Svetlana kasama ang kanyang bagong kasintahan, ang aking pinsan na si Jenya na nagpapakita ng mga larawan mula sa paglalakbay sa Sochi. Ito ay mainit, maingay, ito ay pamilya. Habang tinutulungan ang aking lola sa kusina, narinig kong nakabukas ang pintuan sa harap. Maligayang bagong taon sa lahat. Tinig ng aking ina. Bumagsak ang puso ko. Dahan akong umalis. Pumasok ang aking mga magulang, nagdadala ng mga bote ng Georgian wine, isang kahon mula sa isang mamahaling tindahan ng pastry. At si Sasha, syempre, sa isang bagong Amerikana, marahil mula sa pinakabagong koleksyon ng 12 stories, na binayaran para sa hindi ko alam kung ano ang dahilan sa oras na ito. Nakita ko ng aking ina at nagyelo. Sinundan ng aking ama ang kanyang tingin, at ang kanyang mukha ay sarado tulad ng isang slamming door. Dumiretso siya sa akin, ang kanyang tinig ay sapat na malakas para marinig ng lahat. Well, sino ang nagpasya na ipakita ang kanilang mukha? Hindi ko iniwan ang sinuman, tahimik kong sinabi. Oh, hindi. Dahil sa akin, tinalikuran mo ang iyong pamilya, ang pangalawa ay tinanggihan mo kami ng tulong. Tama ang iyong ina, ikaw ay makasarili at malupit. Sinamahan siya ng aking ina, ang kanyang tono ay kinakalkula upang maging sanhi ng maksimum na kahihiyan. Tama ang iyong ama, Anastasia. Iyon ang dahilan kung bakit gumawa kami ng desisyon.
Tumahimik siya ng husto, nakatingin sa paligid upang matiyak na ang lahat ay nagbabayad ng pansin. Pinapula namin ang kalooban. Lahat, ang bahay, ang pagtitipid, ngayon ay si Sasha. Siya ang anak na babae na talagang nagmamalasakit sa pamilyang ito. Masakit ang suntok ngunit, kakaiba, hindi ito nagulat sa akin. Ito ang kanilang lohika. Tama mo ito, sagot ko. Malinaw na inaasahan ng aking ama ang luha, kahilingan. Kapag hindi sila dumating, ang kanyang pagkabigo ay pinakuluang, ito ba? Wala ka bang ibang sasabihin? Ano ang gusto mong marinig? Ginawa mo ang iyong napili. Si Sasha ay palaging paborito. Ngayon ito ay opisyal. Wala kaming mga paborito. Nagprotesta ang aking ina, ngunit ang kanyang sariling tinig ay walang laman. Siyempre hindi, unggol ko. Sa wakas binuksan ni Sasha ang kanyang bibig, ang kanyang tono na puno ng disdain, kung hindi ito para sa iyong walang hanggang inggit, naiiba ang mga bagay. Tiningnan ko siya, doon, kasama ang mamahaling Amerikana, ang mga susi ng GFG sa kanyang kamay, pinag-uusapan ang inggit. Ang kabalintunaan ay sobrang makapal kaya halos tumawa ako. Hindi ako nagsiselos, Sasha. Tumigil lang ako sa pagpapanggap na kami ay isang normal na pamilya. Hindi ka mabata. Umungol ang aking ama. Halika, mga batang babae. Hindi namin kailangan ng mga eksena. At kaya umalis sila. Kinuha ng aking ina ang cake, ang aking ama ang alak, at si Sasha ay nanatili lamang, tulad ng lagi, sa gitna ng lahat. Ngunit sa oras na ito, nanatili ako. Ang pintuan ay sarado sa likuran nila ng isang matalim na pag-click. Ang buong pagbisita ay tumagal ng hindi higit sa 10 minuto. Kapag ang katahimikan ay naghari muli sa silid, pinakawala ni Uncle Misha ang isang mababang sipol, mabigat iyon. Walang oras si Lola, hinila niya ako sa isang masikip na yakap, ang kanyang pabango ng lavender na nakapaligid sa akin tulad ng isang kalasag. Pasensya na, mahal ko, na narinig mo ang lahat ng ito. Umiling-iling lang ako, nakangiti. Okay lang, Lola. Sanay na ako dito. Ang natitirang bahagi ng bisperas ng bagong taon ay nakakagulat. Ang mga kamag-anak na parang binabayaran para sa kahihiyan ay kinalagkad ako sa mga pag-uusap. Sinabi ng kasintahan ni Chasveta sa mga biro na nagpatawa kahit na ang kanyang lolo. Napag-usapan namin ni Zenya ang tungkol sa trabaho, tungkol sa kanyang mga maleta na halos nakaimpake para sa Thailand. Ito ang dapat maging tulad ng isang Pasko. Walang dramaturgy, walang pakiramdam na ikaw ang hindi pinag-aralan na panauhin. Sa sariling dugo. Lumipas ang mga buwan. Sinundan ko ang aking gawain, trabaho, pagtitipid, ang katahimikan ng aking bagong buhay. Minsan update ako ni Lola sa kanila na parang pinag-uusapan ang mga karakter sa isang opera ng sabon ay tumigil ako sa panonood. Tumawag ulit ang nanay mo, nagtanong kung hindi mo kayat. Pinutol ko ng may ngiti. Sabihin mo sa kanila na abala ako. Pagkatapos, 1 linggo bago ang aking 26 na kaarawan, ang telepono ay nag-vibrate sa counter ng kusina. Kilalang numero. Halos mag-hang up ako. Ngunit ang isang bagay, marahil ay morbidity, marahil ang anino ng isang pag-asa na hindi ko pa inilibing, ay ginawa ang aking daliri na slide upang sagutin. Anastasia. Ang boses ng aking ina ay tunog na kakaiba. Wala ang karaniwang otoridad o ang tono na nakakagulat na nagparamdam sa akin. Lamang ng halos hindi mahahalata na panginginig. Kailangan nating makipag-usap. Maaari ka bang pumunta dito? Mahalaga ito. Tungkol sa ano? Tinanong ko, alam na ayaw kong malaman. Bukas. Mangyaring. Ang desperasyon sa kanyang tinig ay bago. Nakakaintriga. O baka nakakaawa lang. Laban sa lahat ng likas na hilig, sumang-ayon ako. Ang gate ay gumagapang pareho, ngunit ang bahay ay tila mas maliit. Ang hardin, na minsan ay hindi magagawang, ngayon ay nagpakita ng labis na mga damo sa pagitan ng mga bitak sa semento. Binuksan ng aking ama ang pintuan. Whiter hair, malalim na madilim na bilog. Salamat sa pagdating, Anya. Sa unahang pagkakataon sa kanyang buhay, pinasalamatan niya ako sa isang bagay. Ang kamangmangan ng sitwasyon ay halos nagpatawa sa akin. Naupo kami sa silid, ang silid na iyon,
kung saan ginugol ko ang maraming taon na nagsisikap na kumita ng isang papuri, isang hitsura na hindi sumasang-ayon. Ngayon ang lugar na amoy musti at natalo. Nagsimula ang aking ama, ang kanyang mga daliri ay nag-twist ng isang napkin, Anastasia. Ang mga oras ay mahirap. Huminto ang konstruksyon. Walang mga kontrata, walang pera. Ang mga materyales ay umakyat, ang firm ay pupunta sa ilalim. Nakagambala ang aking ina, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, maaari naming mawala ang bahay. Ang mortgage ay huli. Ang bangko ay nagbabanta ng isang auction. Naghintay ako. Alam kong ito ay ang preamble. Kailangan namin ang iyong tulong, spat ng aking ama, na parang sinusunog ang mga salita. Hanggang sa mapabuti ang sitwasyon. Pinakawalan ko ang isang tuyong tawa. Gusto mo bang bayaran ko ang mortgage sa isang bahay na ipinangako na kay Sasha? Hindi ito tungkol doon. Ang aking ina ay nagprotesta, masyadong mabilis. Ito ay para sa pamilya. Kaya hindi kami magtatapos sa kalye. Kumusta naman si Sasha? Tanong ko, matamis. Tinanong mo na ba siya? Pagkatapos ng lahat, siya ang palaging prioridad. Ibinaba ng aking ina ang kanyang mga mata. Siya ay nahihirapan din, ang kanyang sweldo ay bahagyang sumasakop sa mga gastos ng apartment at ang kasal. Isang kasal. Dagdag pa ng aking ama na parang ipinaliwanag ang lahat. Restaurant na nakalaan para sa 50 tao. Masaya siya. Siyempre ito ay naisip ko. Habang ang dalawa sa iyo ay i-drag ang iyong sarili dito, na nagmamakaawa mula sa anak na babae na lagi mong ginagamot tulad ng dumi. Hindi ako magbabayad para sa isang bahay na hindi kailanman magiging akin, Anya, tumayo. Kung kailangan mo ng pera, tanungin ang iyong paboritong anak na babae. Sigaw ng aking ina. Hindi sila tahimik na luha, ngunit malakas, dramatikong hikbi, ang parehong teatro na nakita ko ng maraming beses, bilang isang bata, nang siya ay nag-aalala habang nagsusulat ng mga tseke para sa mga kapritso ni Sasha. Mawawalan tayo ng lahat, Anastasia. Aalis tayo sa kalye. Tiningnan ko siya, talagang tumingin, sa unang pagkakataon sa mga taon. Sumigaw ako ng marami dahil sa iyo din, ngunit ang aking luha ay hindi mahalaga. Ngayon, hindi rin ito sa iyo. Kinuha ko ang bag ko. Sa pintuan, isang beses akong lumingon. Tanungin si Sasha. Pagkatapos ng lahat, ang kalooban ay nagawa na. Ngayon mayroon akong isang taong talagang nais na nasa tabi ko. Isang taong hindi nakakakilala sa aking pamilya, at hindi ako sigurado kung sakaling gagawin nila. Minsan nagtataka ako, paano kung naibigay ko? Kung siya ay nagbabayad ng kanilang utang, patuloy na sumusuporta sa mga kapritso ni Sasha, patuloy na ginampanan ang papel ng nagpapasalamat na anak na babae. Marahil ay masisira ako, nag-iisa at, mas masahol pa, na may mas kaunting pagpapahalaga sa sarili kaysa sa sinubukan nilang magnakaw mula sa akin. Ngayon, kapag tinitingnan ko ang kaarawan ng kaarawan na iyon, nakikita ko na ito ang pinakamahusay na regalo na ibinigay nila sa akin. Hindi ang murang mga pabango mula sa tindahan ng diskwento, ngunit ang brutal na kalinawan. Sa sandaling iyon kapag bumagsak ang mask, nawala ito para sa kabutihan, napakalinaw, malupit, na wala ng anumang paraan upang magpanggap. Tumagal ako ng 25 taon upang maunawaan na karapat-dapat ako kaysa sa pagiging plano ng isang tao. Ngunit, tulad ng sinasabi nila, mas mahusay na huli kaysa sa dati. Ngayon ay matulog ako ng mapayapa. Nagbabayad ako ng aking mga bayarin. Gumagawa ako ng aking sariling mga pagpapasya. At pinapalibutan ko ang aking sarili sa mga taong nakakakita sa akin, na pumili sa akin, hindi sa kaginhawaan, ngunit dahil talagang nais nila akong mapalibot. Ito ay isang pakiramdam na napakahusay upang ilarawan. Kung isang araw natututo silang tratuhin ako tulad ng isang tao, hindi tulad ng isang walang laman na puwang na mapupuno kapag nababagay ito sa kanila, sino ang nakakaalam? Ngunit hindi ako naghihintay. Ang buhay ay masyadong maikli upang mag-aaksaya ng oras sa isang tao na alam lamang kung paano ito kukunin.